Nakuha ng atensyon ng isang bilyonaryo ang karatula ng isang batang lalaki. Kaya naman, napakuryoso niya at lumapit. Hoy, bata, para saan ang kailangan mo ng toolbox? Gusto kong ayusin ang mga telepono. Pati na ang mga hardware ng telepono. Para kumita ako ng pera. Ang bata mo pa naman. Pero marunong ka palang mag-ayos ng telepono. Magkano ba ang kit na yan? $80 lang. Ang bilyonaryo ay nagpapanggap na walang pakialam. Tumayo siya at akmang aalis na. Pero tinawag siya ulit ng bata. Sabi ng bata, 6 na palengke ang napuntahan ko. Gamit ang kaong may mga gamit na $80. Ito na ang pinakamura sa buong palengke. Nakaipon ng bata ng $30. Kung ang pinakamayamang tao ay magbabayad ng $50, magiging magkasosyo silang dalawa. Dahil sa taus-pusong pananalitang ito, nakumbinsi nito ang pinakamayamang tao. Kumuha siya ng $50 at sinabi na, binigyan kita ng $50. Magkasosyo na tayo. 2 araw akong mananatili sa lungsod na ito. Sa loob ng 2 araw, hanapan mo ng paraan para maibalik mo sa akin ang $50. Kailangan mo pang magdagdag ng interes. Kasabay nito, pagkatapos ng 2 araw, ipapakita mo sa akin ang resulta ng pag-aayos ng telepono. Sumasang-ayon ka ba? Walang pag-aalinlangan na pumayag kaagad ang bata. Ang kilos ng pinakamayamang tao, ang nagpabago sa kanyang kinabukasan. 2 araw na ang lumipas. Sa kahon ng kanyang mga gamit, ng mga telepono ng mga kliyente. Hinihintay ng bata ang pinakamayamang tao. Hayaan mong suriin ko ang resulta. Mahigpit na hawak ng bata ang $50 para ibalik sa pinakamayamang tao. Ngunit hindi niya ito nakita buong araw. Nangako ang bata sa kanyang sarili. Ang kasamahan, sisiguraduhin kong mahahanap kita. At 15 taon na ang lumipas. Sa kumpanya ng pinakamayamang tao. Sa toolbox. Sa gate ng kumpanya. Araw-araw, binabalot ng mga manggagawa ang lugar. Sobrang nag-aalala ang pinakamayamang tao. Tanong niya sa sekretarya, bakit walang pera sa pondo ng operasyon? Pumasok ang 3 anak nang walang pakialam. Hiningi nila ang mga shares ng kumpanya. Kung hindi, hihintayin na lang nila itong magsara. Doon lang maiintindihan ng pinakamayamang tao. Noong mga panahong iyon, inalagaan mo ang 3 bata. Sila ay mga taong walang puso. Ngunit huli na ang pagsisisi. Para mapanatili ang kumpanya niya, kailangan niyang harapin ang mga manggagawa. Kakalabas lang ng resulta, nilumipad na bato. At dumyugo ang noo. Ang pinakamayamang tao ay nagsabing ayos lang. Ipinagtatanggol pa niya ang mga manggagawa. Sabi niya, may utang pa siya sa kanila ng sahod. Ganon sila ka-emosyonal, may dahilan naman sila lahat. Inihatid ang pinakamayamang tao papunta sa mesa. Lumuhad ang pinakamayamang tao sa harapan nila. Sabi niya, lahat ay dahil sa kanila. Hahahanap siya ng paraan para maibalik ang pera. Humihingi lang siya ng kaunting oras. Napakatotoo ng pinakamayamang tao. Kinilig ang mga manggagawa. Kusang-kusang nagsipagsipagan ng lahat. Utos ng bilyonaryo sa kanyang sekretarya. Nagbebenta ng real estate sa kanyang pangalan. Tingnan natin kung magkano ang maiipon natin. Lumapit ang pinakamayamang tao sa kanyang ina. Kailangan ko po ng pera ngayon. Para po sa operasyon ni inay. Maaari po ba siyang mangutang? Maunawang ang kanyang ina. Walang pag-aalinlangan na pumayag agad. Sinabi pa niya na matanda na siya. Maaaring hindi na siya kailangang oprahan. Ang sahod ang pinakamahalaga. Ang mga salitang iyan ng ina. Ipadama sa bilyonaryo ang panghihinayang. Nanay, nanay. Talagang humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ang perang gagamitin mo sa operasyon. Kukunin ko ulit sa iyo. Ako'y isang anak na walang utang na loob. Ang kalagayan ng aking sakit. Ako ang nakakaalam nito ng lubusan. Kahit magpa-opera ko ay walang silbi rin. Ang kumpanya ko ay nagsara na. Wala ng pera ang account. Ang sweldo ng mga manggagawa, hindi ko rin kayang bayaran. Pero ina mo naman ako. Kahit na ibenta ko pa ang bahay at lupa, kailangan kitang mapagaling. Pero ang mga manggagawa ay may pamilya rin. Hindi ako pwedeng manood lang. Wala silang perang maiuwi, kaya nasira ang pamilya. Matanda na rin ang anak ko. Marami na siyang uban sa ulo. Xiaoshu. Gawin mo na lang ang gusto mo. Ayos lang ako. Susuportahan ko ang desisyon mo. Ikaw ang lagi kong pinagmamalaki. Nanay, nanay, nanay. May tumatawag. Tumatawag din ang sekretarya. Pagkatapos ibenta lahat ng ari-arian, may kulang pa silang $6 milyon. Ang pinakamayamang tao ay naisip ang kanyang dating kaklase. Kapag business friends, lahat ng ito ay dahil sa tulong niya. Nagkakagulo ang kumpanya ngayon. Tutulungan nila siya.
Kaya pumunta siya upang subukan ang kanyang kapalaran. Matagal na tayong hindi nagkikita. Si Direktor Chen ng Tianong ba ito? Bakit ka na parito ngayon? May kailangan ka ba, Tan Chun? Ako. Pumunta ka sa kumpanya para hanapin ako ngayon. Hindi kita nasagot agad. Pakibitawan mo na lang ito. Mag-uusap lang tayo dyan. Hindi ba ito angkop? Old school friend, long time no see. Sobrang namimiss na kita. Direktor Chen, pasensya na po, hindi ko maayos na mahawakan. Ayos lang ako. Sige. Umupo ka na. Direktor Chen, may sasabihin po ako. Pumunta ka sa kumpanya para hanapin ako. Subukan mong sabihin, ano ba ang iyong sadya rito? Maaari mo ba akong pahiramin ng pera? Sige. May kondisyon ako. Dapat kang lumuhad sa harapan ko. Hoy Tan Chun, ako. Huwag mo akong tawaging masyadong pamilyar. Hindi tayo close. Nagsara na ang kumpanya ko. Tapos ang mga empleyado, naghihintay na lang sila ng sahod. Dahil sa dating pagkakaibigan natin. Pautangin mo naman ako ng 5 milyon, ha? Magpapahiram lang ako ng 1 buwan. Sa loob lang ng 1 buwan. Babayaran ko po kayo agad. Tingnan mo. Hindi ko inaasahan iyon. Si Chen Shu ang pinakamayamang tao. Siya ang may-ari ng sikat na Tianong. Naglakas loob pa siyang humiram ng 5 milyong dolyar. Kaya pala, may araw ka rin pala. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan mong lumuhad at magmakaawa sa akin. Mag-iisip pa ako. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Magmakaawa ka na sa akin. Chen Shu. Sabi mo, manghihiram ka ng pera sa akin, di ba? Basta lumuhad ka at manalangin sa akin. Ang lahat ng perang ito ay sa iyo na. Gusto mo ba o hindi? Ikaw. Kung hindi ako nagkakamali, ang 5 milyong dolyar na ito ay sahod ng mga manggagawa, pero wala kang pera. Isipin mo nga. Sa araw ng sahod, ang mga empleyado mo, isa-isa, iiwanan sila ng kanilang mga asawa at anak. Masisira ang kanilang mga pamilya, kung luluhod ako at mamamanhik sa iyo. Pahihiramin mo ba ako ng pera? Ang 5 milyong dolyar na ito, para sa akin, wala lang yan. Sige na. Lumuhad ako at nagmamakaawa sa iyo. Partner, nandito na ako. Panoorin ninyo lahat. Ang sikat na amo ng Tianong. Ang Chairman Chen Shu na ito. Lumuhad siya at nagmakaawa sa akin. Lumuhad na siya. Pahiramin mo ako ng 5 milyon. Parang medyo madumi na yata ang sapatos ko. Patawad po. Lagay mo ang ulo mo sa paanan ko. Bilisin mo. Papupunasan ko na ang sapatos ko. Sige. Direktor Chen, ang dating kaklase mo, si Tan Chun. Naputol ang pondo. Nagsasara na ang kumpanya. Kumuha ka ng pera mula sa account ng kumpanya. Para tulungan ang kumpanya niya. Alam ko na. Teka lang. Napakamayabang niya. Siguraduhing itago mo ang iyong pangalan. Sige. Umalis ka na. Chen Shu. Mula nang magkakilala tayo, lagi mo akong naunahan. Pero iba na ngayon. Sa ilalim ng mga paa ko ka mapapamura. Tan Chun, maaari mo ba akong pahiramin ng pera? Hindi pa tapos ang usaping ito. Mayroon akong maliit na sorpresa para sa iyo. Magaling kang lumuhad.
Sumpang matandang lalaki. Kaya naman pala'y may ganitong araw din. Kailangan niyang magsumamo sa iba. Chenki. Shen Hudong. Bakit kayo? Bakit kayo nandito? Siyempre naman, nandito sila. Wala ka pa palang alam, ano? Ang 3 anak mong ito. Tinanggap na nila akong ama. Mga anak ko na sila ngayon. Kawawa ka naman. Grupo ba kayo? Hayop na matandang lalaki. Ngayon mo lang nalaman. Paglilipat ng ari-arian ni Tianong. Nagtatrabaho para sa Tianong. Pantakip lang yan na ginawa namin. Lahat ay nasa plano ni tatay ko, si Tanchun. Mga masasama kayong nilalang kayo. Matandang lalaki ito. Magsasalita ka sa amin ng ganyan. Mukhang gusto mong mamatay ng maaga. Bakit kayo nag-aaway na naman? Chenshu. Ang 3 anak ko. Masyadong mainit ang ulo. Sasabihin ko sa iyo, huwag mo silang sisihin. Nangako na akong pahihiram sa iyo ng pera. Ang sinasabi ko ay ginagawa ko. Bago mo kunin ang pera, kailangan mong matugunan ang isang kondisyon. Anong kondisyon iyon? Ilipat mo sa akin ang kumpanya. Imposible, ang Tianong Group. Iyon ang obra maestra ng buong buhay ko. Gusto ninyong ibigay ko sa inyo ang kumpanya. Maliban na lang kung makalalampas kayo sa bangkay ko. Ang matandang ito, hindi mo naman kailangang sabihin na ang mga manggagawang iyon ay mga kapatid mo. Anong nangyari sa iyo? Ngayon, dahil lang sa isang masamang kumpanya, kahit ang mga kapatid mo, pababayaan mo na lang. Hayop na matandang lalaki. Alam mo ba na ang isang desisyon mo ay nagdulot ng gutom sa maraming tao? Nawasak ang kanilang pamilya. Tama na yan. Pirmahan mo na lang itong kontrata. Makakahiram ka ng $5 milyong sa aking ama. Pinakain ko kayo ng mahigit 10 taon. Ginagawa niyo na naman yan. Kayo'y talagang masasama. Ano ba ang nagawa kong mali? Matanda, gusto mo bang mamatay? Saktan niyo siya. Dumating na ang mga tao mula sa Lin Corporation. Ano ang sinasabi mo? Nasa dito na ang Lin Corporation. Tigilan ninyo yan. Huwag na kayong maglaro. Pabayaan ninyo munang si matandang Chenshu. Siya ang magpirma sa kontrata ng paglilipat. Dali, papirmahin natin siya. Tumayo ka. Huminto ka na. Nako, Lord. Ang babaeng ito, tauhan ka ba ng Lin Corporation? Taos-pusong humihingi kami ng paumanhin sa hindi magandang pagtanggap. At ikinatuwa mo pa. Bilisin mo, ilabas na ninyo ang taong ito. Siya ang pinakamalaking pagpapala sa buhay ko. Hanapin ninyo siya agad. Tigil. Ano ang ibig mong sabihin? Kayo. Ano ang ginawa ninyo kay Mr. Chen? Mukhang may mali yata ang pagkakaintindi mo. Tama, siya ang aming amain. Isang walang hiyang tamad na may utang sa sahod. Hinahanap niya kami para hingin ng pera. Ama siya. Dati kaming magkaklase. Nagbigay na ako sa kanya ng kaunting pera. Pero itong matandang ito, hindi pa rin siya kontento. Tama. Huwag mo nang isipin. Isang matandang walang hiya lang naman. Nanghihiram siya ng pera dito. At may gana pa siyang manggulo rito. Ang taong ganyan, kahit mapatay pa. Ang tingin ko ay nararapat lang sa kanya yun. Ano sa tingin mo? Manahimik ka. Ikaw. Paano mo ako nagawang saktan? Anong karapatan mong saktan siya? Anong karapatan? Ako ang sekretarya ni Chairman Lin. At siya ang ama mo. Tama na ba yun? Ako. Sekretarya may sasabihin ako. Pagwawalang bahala sa iba, huwag mo nang pansinin yan.
Ang mga taong ito, mga hanggal. Ang inyong ama-amahan. Kung may mangyaring masama kay Mr. Chen, tandaan nyo ito ng mabuti. Huwag kayong mag-alala sa Jiangqing. Ang matandang lalaki lang naman ay walang hiya. Ano ba ang malaking bagay? Ama. Ano ba ang ugali niya? Walang nakakaalam ng higit sa amin. Sasabihin ko sa iyo. Paano kung mapatay siya? Pinag-aral kayo ni Mr. Chen. At ipinagkatiwala niya sa inyo ang kumpanya. Hindi ko inaasahan. Na mga walang utang na loob pala kayo. Tapos ikaw, nakikialam ka pa sa kanila. Inaapi ninyo si Mr. Chen. Ngayon, ako ang papalit kay Mr. Chen sa pagtuturo sa inyo. Ano ang gusto mong gawin? Ano ba ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo, Secretary? Ano ang ibig sabihin ng ginawa mo? Ano raw ang ibig kong sabihin? Gusto kong lumuhod kayo. Magmadali kayong yumuko at humingi ng tawad kay Mr. Chen. Ang sahod ng lahat. Lahat ay doble. Ano sa tingin ninyo? Isipin ninyo. Lahat ay may mga matatandang ina at maliliit na anak. Ang doble ng sahod. Magiging napakahalaga iyan sa inyo. Ang tinatawag ninyong tiwala. Kapag kaharap na ang sahod, ay talagang hindi maihahambing. Ako ang chairman ng Lin Group. 5 ang ipinapataas naming sahod. Para maanyayahan kayong magtrabaho. 10 ang ipinapataas naming bayad. 15 ang ipinapataas ko. Isusukli namin ng 100 beses ang halaga. Sahod lang naman ito. Ang Siang Corporation ay mayaman na mayaman. At ang inyong Lin Corporation, kung ikukumpara sa aming Siang Corporation, napakalayo ninyo. Lindong, gusto kong maging kasosyo tayo. Pero tinanggihan mo. Pinagsisisihan mo na ba ngayon? Ang nasa likuran ko, napakagaling nila, ang kumpanyang Siang ito. Kung pag-uusapan ng pera, malayo pa kayo sa kanila. Paano naman ngayon? Sasabihin ko sa inyo, ang matandang si Chen Shu at Tianong, at ang buong Lin Corporation, aapakan-apakan kayo. Direktor Chen. Ang kalaban ay ang Siang Corporation. Kahit gaano pa karami ang pera natin, hindi natin kayang bayaran. Sana ay pumayag kayong magbayad. Kung kaya ninyong sabihin, kaya rin ninyong gawin. Direktor Chen, nanay, narinig ko na ang kalagayan mo. Kumusta na ang kalusugan ko? Ako ang pinaka nakakaalam. Ikaw naman ang hindi. Ang payat mo na, lately. Chen Shu. Ang mga empleyado sa kumpanya mo, nagpapasama ba sila ng loob mo? Sabi ko naman, ayos lang ako. Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ka na bata. Marami ka pang dapat gawin sa kumpanya. Dapat mong ingatan ang iyong kalusugan. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Nag-aalala ako ng husto. Pakinggan mo ako. Chen Shu, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Chen Shu, Chen Shu. Nanay. Talagang nagkasala ako sa iyo. Ang perang pang-operasyon mo, wala akong kahit isang sentimo. Hindi ako isang masonerang anak. Kung ano man ang kalagayan ng kalusugan ko, alam ko mismo, wala ring silbi ang operasyon ko. Nagsara na ang kumpanya ko. Wala nang laman ang account ko. Ang sweldo ng mga manggagawa, hindi ko sila kayang bayaran. Pero ina mo naman ako, kahit pa ipagbili ko ang lahat ng ari-arian ko, gagamutin kita. Ang mga manggagawang iyon, mayroon din silang pamilya, hindi ako pwedeng manood lang. At hindi ako gagawa ng kahit ano. Masisira ang kanilang pamilya. Matanda na rin ang anak ko. Ang dami mo ng uban. Chen Shu. Gawin mo na lang ang sa tingin mong tama. Lagi kitang sinusuportahan. Ikaw ang laging pinagmamalaki ko. May telepono ka ba? Magandang araw po, Direktor Chen.
Sa utos ninyo. Lahat ng ari-arian na maaaring i-mortgage ay naibenta na. Pati na ang bahay at sasakyan ay naibenta na rin. Tumaas sa 3 milyon dolyar. Pero hindi pa rin sapat para sa sahod. 6 na milyon pa rin ang kulang. Bahala na ako sa natitira. Napapagod ka na. May 1 milyon dolyar dito sa card na ito. Ito ang aking ipon. Gamitin mo muna ito. Mga kalokohan lang ang mga sinasabi nila. Maaga nang nagbayad si Direktor Chen ng sahod. Kaming mga manggagawa, lahat ay galing sa probinsya. Mahirap ang buhay ng lahat. Lahat ay may pamilyang dapat buhayin. Si Direktor Chen, siya ang nag-alaga sa amin. Marami rin siyang ibinayad. Lubos ang aming pasasalamat. Kayo, hanggang ngayon, nang nasa pinakamahirap na kalagayan ng kumpanya, si Direktor Chen ay nagbigay pa rin ng buong sweldo. Wala kaming naranasang kawalan ng katarungan. Tama ba? Tama, tama. Wala kaming ginawang masama. Si Chen Shu ang anak ko. Ang pagpapagamot sa akin, hindi niya kailanman pinabayaan. Mabait na bata ang batang ito mula pagkabata pa. Basta kaya niyang gawin. Tutulong siya ng buong puso. Marami na siyang taon na gumagawa ng kabutihan. Pero hindi ko inaasahan na siya pa ang magpapalaki sa mga walang utang na loob. Kinahihiya ko kayo, mga walang hiya kayo. Nang ahas kayong manayra kay Direktor Chen, muntik ko na kayong paniwalaan. Mga walang utang na loob kayo. Isipin ninyo, saan nanggaling ang sweldo at pambayad sa pagpapagamot? Iyon ay dahil kay Chen Shu at kay Kalihim Ye. Ninakaw nila ang pera ng Lin Corporation. Para sa inyo. Ninakaw ang mga ari-arian ng Lin Corporation. Si Chen Shu at si Kalihim Ye. Masyado na silang lakas ng loob. Kung totoo ito, hindi sila mapapatawad ni Chairman Lin. Ganito na ang nangyari. Kinakampihan ni Direktor Lin si Sekretarya Ye. Sobrang hindi makatarungan. Hindi pwede iyon. Chen Zhang. Anong pinagsasabi mo? Tan Chen. Chen Zhang. Ako si Chen Shu. Buong buhay akong nabuhay ng matuwid. Ang bawat perang kinikita ko ay malinis at tapat. Wala pa akong anumang masamang naisip. Bakit ninyo ako sinisiraan? Malinis na pera. Sabihin mo sa akin, ang perang ibinigay sa iyo ni Kalihim Ye. Saan galing ang perang iyon? Hiram ko po ang perang iyon. Anong nangyari sa iyo? May reklamo ka ba sa akin? Sinaktan mo ang benefactor ko. Ninakaw niya ang pera ng korporasyon. Maniniwala ba kayo? Ikukulong ko kayo ngayon din. CEO Lin, pakiusap po, maawa po kayo sa amin. CEO Lin, hindi namin sinasadya ang lahat ng ito. Kasalanan nito ni Zhang. Hindi, siya si Zhang Zuan. Pinilit niya akong gawin yon. Tama. Direktor Lin. Zhang Zuan. Pinilit niya akong magnakaw ng pera sa kumpanya. At pinilit niya akong magsumbong kay Chen Shu ng mali. Kayo. Dapat ninyong kausapin si Ji Chen. Hindi ako. Huwag mo akong hingan ng tawad. Ji Chen. Ngayon, si Mr. Chen. Siya ang kasosyo ng Lin Corporation. Siya lang ang makakapagdesisyon sa inyong buhay o kamatayan. Tatay. Mali po ako, tatay. Tatay. Alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi ko dapat sinunod ang sinabi nila. At sinisiraan ka nila. Itay. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Si Zhang Zuan ang may gawa nito. Siya mismo. Napakamadaya niya. Napilitan lang po ako. Ayaw kong magnakaw ng pera ng kumpanya. Pinawalang hiya niya ako. At sinabihan akong sir-on ka. Dati. Bakit ko kaya hindi maalala? Tatawaging ama ninyo ako. Ngayon niyo lang ako ituturing na ama. Itay, magkakamag-anak tayo. Pakiusap, patawarin mo ako. Papatawarin ko ba kayo? Nang magnakaw kayo ng mga ari-arian ng Tianong Corporation, inisip niyo ba ang mga kahihinatnan? Binugbog ninyo ako. Nang inaway ninyo ang aking ina. Inisip niyo ba yun ngayon? Kung ang hayop ang nagkamali, maaaring mapatawad pa ito. Pero kung ikaw ang nagkamali, hindi na mapapatawad. Ako si Chen Shu.
Sa loob ng ilang dekada, marami na akong nagawang mabubuting gawa. Napakabukas palad ko, pero ang inyong ginawa. Seryoso ito. Kayo ay dapat managot. Tae. Zhang Zuan. Gusto kanyang yurakan, at saktan ka. Pinilit niya ako. Nailipat ang mga ari-arian ng kumpanya. Tama. Tatay. Kasalanan ito ni Zhang Zuan. Pinilit niya akong pumunta sa lumang bahay para hanapin ka. Pinilit niya kaming hingin ka. At ang kinin ang tiyan ng corporation. Kung hindi, sasaktan niya ako. 3 walang utang na loob na anak. Kusa ninyong ginawa ito. Sinabi ninyo na, matanda na si Chen Shu. Ang lahat ng ari-arian ng kumpanya, ay mapupunta sa inyo. Mga walang hiya. Gusto ninyong agawin ang tiyan ng corporation. Bukod pa dyan, ang kumpanyang ito ni Lin. Hindi nila mahahanap ang konkretong ebidensya. Mga tanga talaga kayo, napakakawawa ninyo, at sinabi ninyo ang lahat. Nagkamali ako ng malaki. Bakit ako naging ganito katanga? Kayo ay mga grupo ng mga tanga. Kayo ay mga walang utang na loob. Kung hindi dahil sa iyo. Kung wala ka, hindi tayo magiging ganito. Umalis ka na. Sinisisi mo ako ng walang dahilan. Kayong 3 gago. Niloko ko kayong gawin ito. Pero kusang loob kayong pumayag. At niloko ninyo ang taong nagpalaki sa inyo ng 20 taon. Mga walang hiya. Umalis ka na. Zhang Zuan, lumuhad ka at humingi ka ng tawad sa aking ama. At ipinamamanhik namin sa kanya na patawarin kami. Maglalakas loob ka bang saktan ako? Ako ang iyong ama. Humingi ka ng tawad sa aking ama. Humingi ka ng tawad sa kanya. Tan Chen. Ayos ka lang ba? Bakit mo ako sinaktan? Papatayin kita. Kung hindi mo ako niloko, hindi si Zhang Zuan ang tagapagligtas ni CEO Lin. Marahil ay hindi ko nagawa ang pagkakamaling ito. Hayop ka. Mali kami. Patawarin mo kami. Tae. Ang perang ito, pribado kong pag-aari ito. Hindi ito pera ng Lin Corporation. Pahihiram ko kay Mr. Chen na may interes na $1 kada taon. Hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Sinabi ng direktor na, ang interes ay $1 lang. Imposible. Ang perang hiniram ni Mr. Chen. Umabot ito sa $10 milyon. Napakaliit naman ng interes na ito. Imposible. Masyadong mababa ang interes. Ang sinasabi mo. Kinakampihan mo si Chen Shu. Kailangan mong magpaliwanag sa amin. Noong una, malaki ang naitulong sa akin ni Mr. Chen. Kung wala siya, mabibigo ako. Hindi ko matatatag ang Lin Corporation. Ang kaunting interes na ito. Kumpara sa tulong ni Mr. Chen. Napakaliit nito. Kayo naman ang kabaligtaran. Sipag na sipag si Mr. Chen sa pagpapalaki sa inyo. Pero tinuring ninyo pang ama ang inyong mga kaaway. Kayo'y mga walang utang na loob. Mga walang utang na loob sila. Tignan ninyo ang nasa screen. Para maaga ang tiyan ng corporation. Malupit nilang binugbog si Mr. Chen. Si Mr. Chen ang nagpalaki sa inyo. Pero, kayo ay talagang hindi kasing bait ng isang aso. Si matandang Zhang Zuan, at ang 2 ampon na ito, sila ay talagang masama at mapanlinlang. Muntik na tayong maloko ng mga ito. Nagkamali pala tayo ng akala kay Direktor Chen. Ang mga taong ito, mga hayop sila. Ngayon na, patayin ninyo sila. Bukod pa rito, ang mga ari-arian ng tiyan ng group, ginamit ninyo ng walang pahintulot, ang Lin Group. Iniimbestigahan ko na. Sa lalong madaling panahon, ihahayag ko ang mga ebidensya ng inyong kasalanan. Nagsisinungaling ka, ang mga ari-arian ng tiyan ng corporation. Ninakaw ito ng matandang Chen. Tama. Ang perang iyon, si Mr. Chen ang kumuha nyon. Ang Lin Corporation na ito. Ipapakita namin ang mga ebidensya. Sa panahong iyon, malalaman na ninyo ang katotohanan. Kayo lahat. Walang makakatakas. Magdurusa kayo sa inyong ginawa. Ang lahat ng ito. Bunga ng inyong mga ginawa. Tay, Papa. Sana po ay pag-isipan ninyo ulit. Magkakapamilya naman po tayo. Tay, Papa.
Papa, pakiusap po. Tay, Papa. Patawarin niyo na po ako. Tay, Papa. Nagkamali kami. Aayusin ko ang pagkakamaling ito. Itay. Sinunod lang namin ang utos ni Zhang Zuan. Mga anak mo po kami. Huwag po ninyo kaming ikulong. Ama. Nangangako po kami, mula ngayon. Gagawa kami ng mabuti. Magiging masunurin ako sa inyo. Huli na. Kayong tatlo. Napakasama at tuso ninyo. Hindi kayo nagsisisi, kung hindi ko kayo parurusahan. Marahil, balang araw. Magpapatuloy kayong gumawa ng kasalanan. Ginoo Chen, sabihin mo. Paano mo gustong parusahan sila? Palayasin mo sila rito. Pagkatapos, patayin mo sila. Sige. Sundin ninyo ang sinabi ni Chen. Opo, Ginoo. Huwag ninyong kami tratuhin ng ganyan. Itay, patawarin ninyo kami. Alam na namin ang aming pagkakamali. Mga tao. Mula ngayon, si Mr. Chen. Siya ang partner ng Lin Corporation. Ngayon, magsasalita si Direktor Chen. Ako si Chen Shu. Ang buhay ko. Marami akong nagawang mabubuting bagay. Kahit pa sa pamamahala ng mga tao. O kaya ang kumpanya. Lagi kong sinusunod ang pilosopiya sa negosyo na nakasentro sa tao. Ang pagiging tapat. At ang pagtrato ng mabuti sa mga kliyente. Ang pakikitungo sa mga empleyado. Pareho rin ito sa pakikitungo sa mga kasosyo. Sa pagkakataong ito, dahil kay CEO Lin, tinulungan niya ako. Sige. Hindi ko siya bibiguin. Magiging responsable ako. Dahil sa tiwala ni CEO Lin. Gagalingan ko ang lahat, at gayon din ang Tianong Group. Para sa lipunang ito, sisikapin kong lumikha ng maraming mabubuting bagay. Mga mamamahayag, naniniwala ako na si Ginoong Chen ang magiging leader ng Lin Corporation. Mas uunlad tayo. At hanggat sa mas mataas na antas. Mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Mga walang silbi kayo, lahat ng ginagawa ninyo ay nabibigo. Zhang Zuan. Magtatapang ka pa ring sigawan kami. Ikaw ang nagudyok sa amin. Si Mr. Chen pa rin ang aming ama. Tutulong sa amin ng Lin Corporation. Totoo ito. Ang hayop na si Lemang. Niloko niya tayo na. Si Zhang Zuan ang tagapagligtas ni CEO Lin. Nagkamali tayo na nagtiwala sa kanya. Sige na. Huwag ka nang magsalita. Alam na ng Lin Corporation ang lahat ng ginawa natin. Ano sa tingin ninyo? Papatawarin niya tayo. Huwag ninyong kalimutan na. Ako pa rin ang presidente ng Tianong Group. Ngayon, ipapakilos ko ang puwersa ng Tianong Group. May pag-asa pa rin. Sisimulan ko ulit ang buhay ko. Totoo ba? Kumusta po? Kayo po ba si Zhang Zuan? Opo. Ako po si William, ng American Banana Corporation. Ang American Banana Corporation, nais po naming makipag-ugnayan sa Tianong Corporation. Banana Corporation. Ang kumpanyang tinutukoy mo, iyon ay isang kumpanya ng teknolohiya, na nangunguna sa industriya, ang kumpanyang banana, tama. Sa China, ang mga nangungunang kumpanya. Ang kumpanyang Yukwang, isinasagawa ang isang paligsahan. Kailangan ng lahat na magsaliksik ng teknolohiya.
Sino ang gumawa ng chip na kailangan nila? Ang taong iyon ang mananalo sa paligsahan. At makikipagtulungan sa Yankuang Group. Naiintindihan mo ba? Makikipagtulungan ka sa Yankuang Group. Magiging sikat ang Tianong Group. Sa larangan ng mga chip. Talaga. Kaya, ang aming Banana Corporation, bibigyan namin kayo ng isang pagkakataon. Gagamitin namin ang inyong mga kakayahan. At pag-aaralan ng teknolohiya, pagkatapos ng tagumpay. Kayo rin ay makikinabang. Naiintindihan mo ba? Totoo ba ito? Alam ko na. Ang kumpanyang Lin at ikaw ay may alitan. Kung makipagtulungan ka sa amin. At manalo sa kompetisyong ito. Ang kumpanyang Lin, madali ninyong mapapabagsak sila. Sang-ayon ka ba? Magaling. Sang-ayon ako. Handa akong makipagtulungan sa iyo. Sige, ang Lin Corporation na ito. Parurusahan ko sila. Dali, halika rito. Lai Tao. Ayos ka lang ba? Ayaw ninyong magtrabaho. Anong ginagawa ninyo rito, Ginoo Chen? May natanggap akong balita. Yankuang Group. Magsasagawa sila ng isang paligsahan sa paggawa ng chip. Para maghanap ng partner. Kung mananalo ang Lin Group sa paligsahang ito, magkakaroon tayo ng maraming pera. Ano pa ang hinihintay mo? Dapat nating simulan ng pananaliksik. Pero, sa paligsahang ito, ang Tianong Group ay nakikilahok din. Ang Lin Group. Napakahirap para sa atin na matapos bago sila. Tianong Group. Saan kaya nanggagaling ang pera nila? Narinig ko. Namula ito sa isang kumpanya ng saging sa Amerika. Nang mamuhunan sila ng 100 bilyong dolyar. Gusto nilang manalo sa kompetisyon. Bukod pa rito, ang Tianong Group, mayroon silang mga profesional na empleyado at sistema. Ang Lin Group, kahit na sila ay mayaman. Napakahirap nating makipagkompetensya sa kanila. Ano sa tingin mo? Tama. Ginoo Chen. Sinanay mo ang mga empleyado ng Tianong Group. At namamahala ka rin sa mga distributor. Lahat ng mga mapagkukunang ito ay nasa ilalim mo. CEO Lin. Huwag kang mag-alala. Ako ay kasosyo ng Lin Corporation. Kaya ang problema ng Lin Corporation ay problema ko rin. Tutulungan ko ang Lin Corporation. Mananalo tayo sa kompetisyon. Lai Tao, magtrabaho ka na. 3 araw na kaming walang pahinga. Trabaho lang nang. Lai Tao. At ikaw rin, Wang Yu. Sa press conference noon, ipinagtanggol mo si Chen Shu. Hindi kita pinarusahan. Nagpapanggap ka pang nahimitay. Lai Tao. Ituloy mo ang trabaho mo. Kung hindi, umalis ka na. Pabayaan niyo na siyang magpahinga. Hindi na kaya ng katawan niya. Magpahinga. Imposible. Hanggat hindi natatapos ang pananaliksik sa chip, walang uuwi. Sinasamantala ninyo ang mga empleyado. Noong si Mr. Chen pa ang manager. Hindi kami kailanman sinamantala ng ganyan. Napakabait niya. Tama. Iba si Mr. Chen sa inyo. Kayo'y napakamalupit. Nararapat lang na parusahan kayo. Mga walang konsensyang amo nga talaga. Oo nga. Mga walang konsensyang amo. Ano? Magrereklamo na ba kayo? Siguro, ayaw niyo na pong magtrabaho. Lai Tao, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang trabaho? Tigilan mo na. Chen Shu. Anong ginagawa ng matandang ito rito? 3 araw na silang walang pahinga. Huwag mo silang abusuhin ng ganyan. Matandang ito. Mga empleyado namin sila. Gusto kong gawin nila ang gusto ko. Kailangan nilang gawin iyon. Matandang lalaki ito. Noong nakaraang press conference, pinakiusapan ninyo siya. Hindi siya pumayag. Bakit mo ba ito iniintindi? Nakita ko siya.
Natatakot siya. Dahil mananalo tayo sa kompetisyon. Pagkatapos ay parurusahan natin ang Lin Corporation. Natatakot siya. Gugulo ka ba? Pumunta ako para imbitahan ang mga dating empleyado ko na magtrabaho sa Lin Corporation. Ano, maglalakas loob kang agawin ang mga tao ko. Sinasamantala mo ang mga empleyado ko, kahit na hindi dahil sa kompetisyon. Aayain ko pa rin sila. Sumali na kayo sa Lin Corporation. Ginoo Chen. Napakabuti ninyo sa amin. Kusa po akong sasama kay Ginoo Lin. Sa kumpanyang ito, lubos na akong pagod at napagod. 10 araw na akong hindi maayos ang tulog. Tama siya, ako rin. Ako rin, mga tanga. Pagkatapos ninyong sumunod sa kanila, magtatrabaho pa rin kayo. Patuloy pa rin nila kayong pagsasamantalahan. 10 taon na akong nagtatrabaho kay Mr. Chen. Naniniwala ako sa pagkatao ni Mr. Chen. Sa anumang pagkakataon, hindi niya sasamantalahin ang mga empleyado. Nagtitiwala rin ako sa kanya. Salamat sa inyong tiwala. Walang sino man ang pwedeng umalis. Paninindigan kong mananalo ako sa paligsahan. Sino ang mga gustong manatili? Dodoblehin ko ang sahod ninyo. Ano? Ang bawat isa rito, may kanya-kanyang pamilya kayo. Ang doble ng sahod. Mahalaga iyan sa inyo, hindi ba? Ang tinatawag ninyong tiwala. Pagdating sa pera, hindi na kailangang banggitin pa. Ang kumpanyang Lin ko, magbibigay ako sa inyo ng 5 beses na mas mataas na sahod. Pumayag ba kayo? 10 beses ang ibibigay namin. Ano? Isusukli ko ng 15 beses ang halaga. Isusukli namin ng 100 beses ang halaga. Pera lang naman yan. Ang Banana Corporation ay mayaman na mayaman. At ang Lin Corporation mo, kung ikukumpara sa Banana Corporation ko, napakaliit nito, CEO Lin. Bakit hindi mo ako pinili? Ako ang angkop na kapareha. Alam mo na ngayon, di ba? Sa likod ko, ay isang makapangyarihang puwersa, ang Banana Corporation. Pagdating sa kayamanan, malayo pa kayo. Sa pagkakataong ito, mananaig kami. Ang matandang gago na si Chen Shu, at ang Lin Corporation, wawasakin namin kayo. Ginoo Chen. Ang kalaban ay ang Banana Corporation. Kahit gaano pa karami ang pera ninyo, hindi rin natin kaya ang laban. Sana ay sang-ayon kayo. Isipin nyo ng mabuti. Ginoo Chen. Mga walang utang na loob sila, ngunit hindi kami ganoon. Kung wala ka, maghahirap kami ng husto. Kahit na madagdagan ng kumpanyang tiyan ang sahod ng 1,000 beses. O 10,000 beses man. Kay Ginoong Chen pa rin ako susunod. Sige. Direktor Chen. Si Ginoong Chen. Ano? Kayo. Ano ang gusto ninyong gawin? Ayaw ba ninyong madagdagan ang sahod ng 100 beses? Ginoo Chen, sasama rin po ako sa inyo. Sa kumpanyang Lin. Tama, Direktor Chen. Sasama rin po ako sa inyo. Tama, sasama po kami sa inyo. Pero hindi ko kayang ibigay sa inyo ang ganoong kataas na sahod. Ginoo Chen. Tinanggap ninyo kami sa kumpanya. Kayo po mismo, sinanay ninyo kami, kaya namin kumita ng pera. Ang mga kabutihang loob na ito, hindi mapapalitan ng pera. Ginoo Chen. Kahit magkano ang gusto ninyong bayad sa sahod, ayos lang po sa akin. Sasama po kami sa inyo. Mabuti po iyon. Nangangako po ako, ang buhay ni Chen Shu. Magiging mabuti ako sa inyo.
Nababaliw na siya. Nababaliw na kayo. Wala ba kayong kailangan ng pera? Mga tanga. Kung aalis kayo, magsisisi kayo. Ang gago nito. Pinauwi mo na lahat ng manggagawa. Wala na sila. Hindi tayo mananalo. Pati na rin kayo mga walang silbi. Mga walang silbi kayong lahat. Mga manggagawa lang sila. Maghahanap na lang tayo ng iba. Hindi ninyo naiintindihan. Si Chenshu ang pumili sa kanila. Matagal na silang sinasanay. Sila ay mga manggagawang may mataas na kasanayan. Ngunit sila ay umalis na. Ang pag-aaral sa chip na ito, hindi natin ito magagawang tapusin. Ginoo William, huwag kang magmadali. Nakalimutan mo na ba? Mayroon tayong isang bagay. Napaka-espesyal ng bagay na ito. Hindi ito makukuha ng Lin Corporation. Iyan ang mga potensyal na distributor. Gagawin nating pakinabang ang mga distributor na ito. Sisiguraduhin nila ang pag-usad ng pananaliksik. Kaya pa rin nating manalo sa kompetisyon. Naiintindihan mo ba? Kahit na kapag nagtagumpay ang pananaliksik, medyo mababa ang kalidad ng produkto ng Yukwag Corporation, tatanggapin pa rin naman nila tayo. Pero, ang Lin Corporation, nakuha na nila ang mga manggagawa. Para sa atin, magiging malaking banta sila. Ito, huwag kayong mag-alala. Magpaplano ako ng paraan para harapin si Chenshu at ang mga manggagawa niya. Huwag kang mag-alala. Ito ang perpektong plano ko. Ginoo Chen, lahat ng makinarya sa pabrika, hindi ko alam kung bakit, ay tumigil na lahat ng paggana. Ginoo Chen, bukas na ang araw ng paghahatid sa Yukwang Group. Pero ngayon, lahat ng makinarya, lahat ay tumigil na sa paggana. Ano ang gagawin ngayon? Tara na. Naka-infiltrate na pala ang virus. Ang virus na imbensyon ko. Naipasok na ito sa control system nila. Huwag kang mag-alala, napakamalakas ng virus. Hindi nila yun magagawang mabilis. Napakaganda. Sa pagkakataong ito, nagamit na natin ang karagdagang mga mapagkukunan sa pamamahagi. Ang kompetisyong ito, tayo, ang Tianang Group. Panalo tayo. Sa oras na iyon, ang mga negosyong gumagawa ng chip, makokontrol natin sila. Banana Corporation. Nakuha na natin ang merkado. Pagkatapos ng tagumpay, ang mga kumpanyang teknolohiya ng Amerika, mag-i-invest din sila sa inyo. Mabuhay ang lahat. Ito ang Yukwang Group. Ang patimpalak sa pagdidisenyo ng chip ay nagsimula na. Ang patimpalak na ito ay may dalawang malalaking kumpanyang kalahok. Ang kumpanyang makapag-iimbestiga at makapagpapaunlad ng mas mataas na kalidad na chip. Sila ang mananalo sa patimpalak. Yukwang Group. Magtutulungan kami sa kanila sa mahabang panahon. Siya ay tauhan ng Tianang Group. Narinig ko. Napakalakas ng Tianang Group. Mayroon silang makabagong teknolohiya at mayroon ding malakas na pangkat. Kamakailan, sila ay nakatanggap ng pamumuhunan mula sa Saging Group, American Corporation. Sa aking palagay, ang korporasyong Tianang, maaari silang manalo at makuha ang karapatang makipagtulungan. Ang Lin Corporation, kahit na sila ang pinakamayamang korporasyon, ngunit ang korporasyong Tianang ay may malaking puhunan at may karanasan. Kung ganoon, mas nasa disbentaha ang Lin Corporation. Ikaw ba ang direktor ng Tianang Corporation? Zhang Zuan. Opo, tama po. Kaya naman, sa kompetisyon ng mga chips sa pagkakataong ito, dalawang kumpanya ang kalahok.
Pero dahil sa inyong kakayahan sa distribusyon at teknolohiya, ang Tianong Group at Yukwang, magtutulungan tayo. Ito ay tiyak na mangyayari. Direktor Wang, inaasahan ko rin ito, ang ating masayang pakikipagtulungan. Kilala ko ang matandang ito, siya si Chen Shu. Inanunsyo ng Lin Corporation. Siya ang pinakamalaking kasosyo nila. Pinakamalaking kasosyo. May kapansanan siya, ang Lin Corporation na ito. Ano kaya ang iniisip nila? Ngayon, dumating na ang mga inimbitahang bisita. Magsisimula na ang paligsahan. Ipapakita ng mga kalahok ang kanilang mga produkto. Iyan ang microchip na kanilang pinag-aralan. Panoorin natin ang produkto ng Tianong Group. Kung titignan natin sa aspeto ng teknikal o sa teknolohiyang ginamit, ang microchip na ginawa ng Tianong Group, mas maganda ito kaysa sa mga lokal na chips, kahit na mayroon itong ilang maliliit na pagkukulang. Pero ang chip ng Tianong Group, natugunan naman ito ang aming mga pangangailangan. Kaya naman pala, talagang ang Banana Group nga, sila pala ang nag-invest sa Tianong Group. Ang chip na ito, sa bansang ito, napakakaunting mga kumpanya ang kayang gumawa nito. Mukhang sa kompetisyong ito, ang Tianong Group ang mananalo. Ang chip ng Lin Group. Pinag-aralan mo na ba ng mabuti ang Shin? Huwag kayong magmadali, at huwag kayong magmadali, at huwag kayong maglalabas ng produktong hindi pa tapos. Ang tipping ito, ang pagiging perpekto ng bawat microchip. Hindi ko pa nakikita noon. Paano ito nangyari? Ang virus ko, naipasok na sa kanilang control system. Paano nila natapos ang pananaliksik? Ikaw pala. Ang iyong mga mumunting pandaraya. Hindi pa sapat iyon, Ginoo Chen. Naka-restart na ang makina. Ginoo Chen, napakahusay mo. May sira ang sistema, dahil may nagtanim ng virus dito. Pero sa kasong ito, nang namamahala ako sa Tianong Group, nakaranas na rin ako nito. May paraan ako para malutas ito. Ang matandang ito, mukhang may alam din pala siya sa makinarya. Hindi ko inaasahan. Ang microchip na ginawa ng Lin Group, umabot na ito sa antas ng pagiging perpekto. Kahit ang mga dayuhang negosyo ay gustong makamit ang antas na ito. Iyon din ay may kinalaman sa maraming bagay. Ang microchip ng Lin Corporation, ganun ba ito kaperpekto? Mataas ang pagpapahalaga ni Mr. Wang sa kanila. Mukhang ang Lin Corporation, mayroon silang makabagong teknolohiya, ngunit huwag mong kalimutan na ang Yukwang Group, naghahanap sila ng partner. Ang teknolohiya lang ay hindi sapat. Direktor Wang, magdesisyon ka na. Anong kumpanya ang pipiliin mong maging partner? Sila ang magiging kasosyo ng Yukwang Group sa negosyo. Bagamat, ang microchip ng Lin Group ay may mas mataas na kalidad kumpara sa Tianong Group, ngunit ang mas nakakaagaw ng aking pansin, pinagmulan ng pamamahagi, kaya't napagpasyahan ko na, ang kumpanyang may malakas na network ng pamamahagi ang pipiliin ko. Iyan ang Tianong Group. Chen Shu, wala kang silbi. Hindi mo ako kayang talunin. Teka. Kami ang mga ahente ng Tianong Group. Hindi, o sa madaling salita, kami ang dating distributor ng Tianong Group. Ano ang ibig niyong sabihin? Ang ibig naming sabihin ay, ang mga distributor ay nagpasya na. Wakasan na ang pakikipagtulungan sa Tianong Group. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Kami sa Tianong Group, matagal na kaming nagtutulungan. Bakit ninyo binawi ang inyong pakikipagtulungan? Nakikipagtulungan kami sa Tianong Group.
Dahil iyon ay paggalang kay Direktor Chen. Si Ji Chen ay lumapit sa amin. At sinabi niya na, nakarating na siya sa Lin Group. Kaya't nagpa siya kami, nawakasan ang pakikipagtulungan sa kanila. Si Mr. Chen, siya ang tagapagligtas ng mga distributor. Noong una, nang pinakahihirapan kami, tinulungan ako ni Mr. Chen. Binigyan niya ako ng produkto. Para maipagbili namin ito, tinulungan niya ang mga distributor. Totoo ito, anumang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Mr. Chen. Kasama lang namin sila sa negosyo. Ngayon, nagdesisyon na kami. Pagwawakas ng pakikipagtulungan sa Tianeng Group. Mula ngayon, makikipagtulungan na kami sa Lin Group. Kayo, anong nangyayari? Hindi ako sang-ayon, mga distributor. Hindi ninyo dapat kanselahin ang pakikipagtulungan. Hindi ko papayagan. Tama, hindi rin ako sang-ayon. Maglakas loob na kanselahin ang pakikipagtulungan sa amin. Hindi ko kayo patatawarin. Kahit nasa ganitong sitwasyon. Ipinapahayag ng aming Yukwang Group, si Direktor Chen ng Lin Group. Nakuha na niya ang kwalifikasyon. At naging aming kasosyo. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Zhang Zuan, kayo'y magkakapatid na Chen. Ang inyong mga kasalanan, nakuha na ng kumpanyang Lin ang ebidensya. Sumunod kayo sa akin. Hindi, huwag. Huwag naman. Pati na rin ikaw, Ginoo William, sa kompetisyon, pinaghihinalaan kang nandaya. Sumabay ka sa akin, ano? Tatay, tulungan mo ako. Sana pala. Bakit mo kailangang gawin yan?